Mga kapatid, Happy Father's Day po sa ating mga fathers. Tulad po nung ating tema, no, napakaganda nung kanta. So yun po yung ating team ngayon. So Perfect Father, no, yun po yung ating tema. So ang Father's Day po mga kapatid ay, alam nyo ba, ito ay only inspired by Mother's Day. Luging-lugi talagang mga boys. Alam nyo ba yun? Tanggapin na talaga natin. Dahil lang sa Mother's Day, na-inspired ang Father's Day. Talagang second lang talaga ang Father's Day. Tapos dalawang beses pa natin sineselebrate. March, Women's Day, Mother's Day. Mantalang tayo ngayon lang. Tapos yung origin nito sa US din. Sa US yung kung maalala nyo, Mother's Day sa Methodist Church yun. Yun yung isa sa mga proud tayo. Methodist origin ng Mother's Day. Halos 2 years lang. 2 years lang ang pagitan nung na-inspired. Ang pangalan po nung na-inspired. So ito parang lang natin. Background lang sa atin. Si Sandra Smart Dad. So, yun po yung pangalan nung founder ng Father's Day. At na-inspired siya. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito pong tatay niya ay single father. Nung Mother's Day, sabi ko, very little yung possibility na may mga single father. Pero itong founder, itong nag-pursue na magkaroon ng Father's Day ay ang single father sila at 6 silang magkakapatid. Imagine, 6. So, no wonder na ganun kabuti. Ganoon sabihin natin, ibang klase yung tatay niya. At doon siya na-inspired na bakit Mother's Day lang. Kailangan may Father's Day lang. Ito, tatay ko, single father, 6 kami. So, napakaganda po nung ating nakita dito, at ang pangalan po ng single father nila ay si William Jackson. William Jackson Smart. So, hindi ko alam kung kamag-anak siya ni Michael Jackson. Okay. So, mga kapatid, so as we talk about this, nakita natin na gaano man kabuti yung mga father. At alam ko sa atin ay may mga iba-iba tayong karanasan sa ating mga ama. Pero isa lang po yung tinutumbok natin dito. Wala pong perpektong ama. May perpekto bang tatay dito mga mens? Perfect ba tayo? Wala, no. So, yung pong perfect father, yung kinanta natin kanina, so, referring to our God po yun, Ang ama po natin lang yung amang Diyos, ang masasabi nating perpekto, Dahil tayo po, ay nagkakamali, napapagod, nagkukulang sa oras, nagiging mahina, nakakagawa tayo ng mga desisyong hindi tama. Kahit po ang pinakamabuting ama ay hindi po perpekto. Subalit, ang mabuting balita ng Diyos at ang Biblia ay sinasabing meron tayong ama na hindi kailanman nagkakamali, hindi napapagod, laging nagmamahal, hindi nagkukulang sa karunungan, at hindi kailanman nabibigo sa kanyang mga anak. Siya po ang ating Ama sa langit. Ang ating pong teksto, mga kapatid, ay makikita natin in the book of Matthew chapter 5, verse 48. So ito po ay very familiar sa atin at babanggitin po natin po sa English at mas familiar tayo. Kaya nga kayo'y magpakasakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sa English, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin.
Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti niyo. Maraming salamat, Panginoon, at binangon niyo kami sa aming mga higaan at binigyan niyo kami ng panibagong buhay at ang pribileyo na kami, Panginoon, ay muling magkapagsama-sama sa lugaring ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan at sa mga pag-aawitan. At ngayon, Panginoon, sa aming mensahe na pagbubulay-bulayan ay makita namin ang aming kalagayan, makita namin ang inyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at makita namin ang kagustuhan niyo, Panginoon, na magdudulot ng pagbabago sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, what is a perfect father? No. So, una mga kapatid, as our Father in heaven, ang Diyos po ay perpekto sa kanyang pag-ibig. He is perfect in His love. Kaya nga sabi niya, di ba? God is love. No? In John 1, 1 John 1, 3 verse 1, ang sabi po, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Ama upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. No? Brothers and sisters, this verse give us the privilege, no, to be called. No? Kasi mga kapatid, di ba, sa simple terms o sa simpleng pag-apply natin ito, kung sino yung ama natin, di ba? Kung ikaw ay ama ng isang VIP, di ba? You have all the privilege. No? Pupunta ka sa isang lugar, welcoming ka ng grand entrance, baka red carpet o something like that. No? Kung importante ang iyong ama. No? At kung ano yung power and respect na ibinigay sa ama, ay ibinibigay sa anak. Tama? And these brothers and sisters is the privilege that has been given to us, no, to be called sons and daughter of Christ. No? So, ang pag-ibig ng tao, no, sa ating mga ama ay may limitasyon. Kapag nasasaktan tayo, nahihirapan, kapag tayo ay nagkakamali, no? At dumarating din yung times na tayo ay nadidismaya minsan at nagkakaroon tayo ng sabihin natin ng pagbabago sa ating pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at walang kondisyon. In Romans 5 verse 8, no, sabi, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay namatay para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. No? When we are still sinners, no, Christ or God loves us. No? Hindi kondisyon, no? Hindi ka minahal ng Diyos dahil kaibig-ibig ka. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil we deserve to be loved. Pero mga kapatid, as humans, no, tayong mga ama, no, aminin nyo to, real talk. No? Merong tayo minsan, no, lalo pag marami ang mga anak mo. No? Siguro masasabi mo to, Pastor, hindi exempted siguro ako dyan kasi isa lang yung anak ko eh. Wala akong pwedeng maging favorite, no? Pero mga kapatid, aminin man natin at sa hindi, no? In some cases, no, hindi po lahat, no? Ito ay maaaring sabihin nating obserbasyon lamang, no? In some cases, no, yung merong tayong kinikilingan o parang mas natutuwa tayo o mas nabibigyan ng pansin, no, sa ating mga anak, no, especially yung mga father. Sabi yung mga father daw ay malapit doon sa anak na babae. Totoo ba 'yon? Pastor, paano kung ang anak ko puro babae? Tulad ni Brother Paul, 3 Maria. O di exempted ka dito, bro. No. No. 10 anak mo, no? Mga kapatid, biblical po yung Sino yung favorite? Si Jacob. Sino yung favorite ni Jacob? Ha? Sino? Si Joseph, di ba? Ang dami nila. 12 tribes nga di ba? No.
Ang dami nila, pero meron at meron, no? So, ano yung sinasabi natin dito, minsan, tayong mga ama, may kondisyon, kasi siguro yung isang anak natin mas malambing, no? O kaya yung isang anak natin, mas kailangan niya ng atensyon, o kaya yung isang anak natin, yung talagang, hindi ako binigo nung anak ko na to. Alam mo yun? Kaya parang ganun na lang yung pagmamahal natin, no? Pero mga kapatid, our God, walang kondisyon na ibinigay yung pag-ibig. Sabi, you will still sinners, no? Makasalanan pa tayo, hindi ka ibig-ibig. Minahal tayo ng Diyos. So mga kapatid, ganyan, no? Ganyan po yung perfect love na ipinakita ng Diyos. At hindi lamang yun. Gave us the privilege to be sons and daughter of Christ, of God. No? Saan ka nakakita nun? Hindi naman tayo mga Hudyo. No? Hindi tayo bayan ng Israel. But because of our faith, brothers and sisters, no? Isinama tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? No? To be called sons and daughters of God. No? Kaya nga mga kapatid, this is a picture of a perfect love. No? Minsan, nagmamahal tayo out of responsibility. No? Tayong mga ama, lalo na, kasi tayo ang padre di pamilya, tayo ang kailangan na magsusupport sa ating pamilya, di ba? So, sabi na, wala akong choice eh. Ginagampanan ko lang ang pagiging ama. No? Yan yung mga dialogue minsan eh. Di ba? Out of responsibility, not out of love. No? But regardless of any condition, brothers and sisters, God loves us. No? Pangalawa, ang Diyos ay perpekto sa kanyang pagkalinga. No? In Matthew 6:31 to 32, alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng bagay na ito. No? So, given yan eh. Minsan sa atin, no? Sa ating mga tatay, no? Di ba? Lalo tayo kapag tayo ay laki sa hirap. No? Madalas ang mga dialogue ng mga tatay, ayoko nang danasin ng aking anak ang mga hirap na dinanas ko nung araw. Yan, di ba? Nung araw, nag-ulam kami ng asin, ng toyo lamang, no? Mga ganyan. No? Hindi na, no? Kaya yung mga anak natin ngayon, di ba? Kahit may ulam na sa harapan, no? Ayaw ng anak, magluluto ngayon. No? Ganyan natin tinatrato ang ating mga anak. No? Sobra ng pagmamahal talaga yung ibinibigay natin. No? Yung ibinibigay ng lahat, no? Yung isusubo mo na lang, no? Yung mga drama eh. Kaya ako si Brother Don na diyan ako nakapokus pag ganyang mga drama eh. Oh, inspiration natin yun siya mga drama si Brother Don eh. Oh. So, yung mga panahon na ganito, mga kapatid, ipinapakita how responsible, no, ang mga tatay, no? Yung mga kagustuhan na maibigay yung the very best. Pero sad to say nga, lalo sa atin sa Pilipinas, no, nakita natin yung hirap ng buhay. No? Makita natin yung mga ama, one time dun sa Facebook, nakita ko yung isang tatay, hawak-hawak yung kanyang anak na may hydrocephalus ba yung tawag doon? Malaki yung ano niya. Siyempre, walang magawa yung ama. No? Nakakadurog ng puso. No? Na kahit anong kagustuhan ng ama na maipagamot yung kanyang anak, dahil wala talaga, no? Hanggang doon na lamang, no? So, ito yung mga struggles ng nakikita natin, no? Dahil sa kahirapan. But nakita natin yung limitasyon natin bilang mga tao. Pero mga kapatid, God is telling us, no, na sabi, ang Ama sa langit, yung lahat ng kailangan, alam niya lahat yung pangangailangan, no? Kaya nga, di ba, subalit ang Ama sa langit ay walang limitasyon, alam niya ang pangangailangan bago pa natin sabihin ito. So, kaya nga mayroong verse in Matthew 6 verse 28, verse 8, sabi, huwag ninyo silang tularan, alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya.
Diba? Nung kahapon, nung kinuha namin yung salamin ni Lia, sabi ko kay Sandy, di napunta kami sa isang parang bilihan ng gamit, no? Titingin-tingin na, sabi ko, anak, may kailangan ka ba? Niya, wala naman, wala daw. Pero tayo, tinatanong natin yung ating mga anak. No? Sometimes, no, kailangan natin silang tanungin, no? May need ka ba sa school? May need ka bang ganito? Kailangan mo ba ng ganito? But, yung ating Ama, no, our perfect Father, no, hindi niya kailangan magtanong dahil alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. No? Kaya nga mga kapatid, in times of doubt, kapag tayo nangangamba, no, kailangan nating magkaroon ng peace of mind. No? Kasi alam po ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan. No? Kaya nga mga kapatid, let's be very particular with this. No, iba po yung needs saka yung wants. No? Baka mamaya yung kasi yung mga gusto ko hindi naman binibigay ni Lord No? Tapos sabi dito, alam ng Diyos yung kaya nga sabi, alam ng Diyos yung mga pangangailangan. No? Hindi po yung gusto. Amen? No? Kaya yung pangangailangan, no, hindi po tayo pinagkukulang. Amen? No? Amen. So, ganyan po kabuti ang Diyos. Lahat ng ating pangangailangan, no? Meron na bang nagutom dito? Ito madalas kong tinatanong sa atin. May nagutom na ba? Meron bang nalipasan na hindi kumain dito? Di ba? Hindi. No? Naimpatyo tayo madalas. No? Hindi matunawan dahil busog pa, kumakain na. Alam niyo ba yon? Kaalmusal pa lang, anong tanghalian? Ganun, di ba? No, nagtanghalian, anong merienda? Nagmerienda, anong hapunan? Di ba? Ganun tayo hindi tayo nagutom. No? Madalas nga, sumasakit ang tiyan kasi hindi matunawan. No? Napupuyat kasi busog. No? Ganyan. No? Ganyan kabuti ang Diyos. So, brothers and sisters, no, ang Diyos po, in all His power, lahat po ay ibinibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Another thing, ang Diyos ay perpekto sa kanyang paggabay. No? Ano ba yung in-English ng aking anak dito? God is perfect in His guidance. Ganyan-ganyan din dapat, ganyan-ganyan din ko ako gumawa nito. Ganyan din yung translation ko No? So tama yan kasi may mga visitors tayo from abroad. No? From Chicago. No? Alam ko lang sa Chicago Bulls Chicago Bulls. Tapos ang kilala ko lang si Michael Jordan pa. Masyado na akong luma, no? Wala akong alam kasi sa basketball. No? Alam ni Brother Bing, hindi kasi ako naglalaro. No? So, brothers and sisters, no? God is perfect in His guidance. No? Tayong mga ama, no? Ang sabi dun sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at ituturo niya ang iyong mga landas. No? Trust in the Lord. Ito, yung sa hindi ako nagkakamali. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all, He will direct you. Yan, to paraphrase it, no? In your path. So, brothers and sisters, no? Tayong mga ama, no? Hindi po lahat ng ama ay nakapag-guide, no? Nakapag-guide ng tama. Madalas nating naririnig sa mga typical na mga Pilipino, no? Yung mga mahilig sa mga soap opera pa rin dito, yung mga napapanood pa rin natin. Ang madalas nating naririnig ay kasi ganito ako pinalaki. Ganito ang ama ko. No, ganito rin ako. Ganun Yung the way we are guided, madalas natin ibiniblame ba, no? Kasi ganito kasi si tatay, kaya ganito na rin ako, no? Kaya nga paano kung yung mga ama na hindi po arok yung katwiran, meron pong mga ganyan, mga kapatid, no? Na bahala na sila, no? Lalaki din yan. No, matututo rin yan. No? Kahit wala ako, kahit hindi mo yung bahala ka sa buhay mo. Ganyan yung karamihan po,
na hindi po nagkakaroon ng tamang pagtuturo at paggagabay. Pero mga kapatid, as our perfect Father, God, sabi po, magtiwala, trust in the Lord. At tayo, bilang mga anak niya, ay i-guide niya. Napakaganda po nito mga kapatid. At kailanman po ang Diyos ay hindi malilito. There are times na maraming pagkakataon na ang Ama natin dito sa lupa, due to the struggles, yung mga situations, maraming mga kompromiso. At yung mga kompromiso na ito ay nagdudulot sa kanila para hindi nila mag-guide ng tama yung kanilang mga anak. Di ba? Yung mga, sabihin natin, yung mga magulang na sa sobrang kahirapan, nakakagawa sila ng hindi maganda. At sa paggawa nila ng hindi maganda, katulong pa nila yung kanilang mga anak. Di ba? So, anong klaseng guidance ito mga kapatid? Pero sabihin natin, kasi pastor, hindi mo naman masisisi kasi sobrang hirap ng buhay. There is always a choice, di ba? Kahit anong hirap minsan, di ba? There is always a choice, para gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. At dito, marami pong mga tao ang hindi nakapag-guide ng tama. In Jeremiah 29 verse 11, sino yung may mga light verse dito, madalas nung dire-recite niyan pag may birthday, Sabi, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikakasama. So, brothers and sisters, our God knows our past, knows our present, and knows our future. Amen? So, kung alam niya ang lahat ng ito, mga kapatid, He orchestrated all. Mayroon pa bang iba na nakakaalam ng mas higit na mas maganda para sa atin? Bukod sa Diyos? Wala po. So, siya po yung talagang perpekto at pinakamarunong nagagabay sa atin. So mga kapatid, ano man po yung mga dumadating sa atin, sometimes may mga plano tayo na hindi natutupad, may mga gusto tayo na hindi nakakamit. Pero at the end ng ating journey, mga kapatid, always remember, if we put our trust to God, there will be always a realization. Amen? There will always be a reflection na, ganito pala, kaya pala ganito, kaya pala ganyan, Kailangan lamang nating magtiwala, At remember, brothers and sisters, sabi, magtiwala put our trust para yung sa guidance, Napakahalaga po sa ating mga mananampalataya na in every decisions in life na i-consult natin ng Diyos, Lalo yung mga malalaking desisyon na habang buhay, Pastor, give an example. Pag-aasawa. Di ba? Pag-aasawa. Kasi, anong sabi? Till death do us part Sabi, ewan ko kung nakita nyo, si Pastor, bakit puro sa social media yung mga illustration? Ito yung madali kayong makarelate lahat tayo. Meron bang hindi nagso-social media dito? Siguro yung iba hindi active, pero karamihan. Sabi nung may isang doon, lalaki, nag-aagaw buhay na siya. Di namatay siya, punta siya sa langit. Tapos, umiiyak yung asawa. Di siyempre, nung namatay yung lalaki, yung asawang babae nalungkot. After ng ilang hindi pinakita kung gaano, basta sudden, namatay din yung babae. Tapos nakita sila sa langit. Di yung lalaki, di na siya, langit. Tapos yung asawa niyang babae, tumatakbo. Honey! Ganyan, honey. Hep, 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 sabi niya. Ang contract natin, till death do us part. hindi, iba lang nakagets.
Hindi niya na-get. Yung iba hindi tumawa eh. O si GB late ng tawa. O, so, talaga GB. No. Sabi niya, hep, 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 till death dos. Ibig sabihin nun, sa langit, ayaw niya doon sa asawa niya kasi tapos na yung contract eh. No? Ay, ano lang, mga biruan lang, no? So, ipinapakita lang natin, mga kapatid, yung mga major decisions in life o kahit yung mga minor o anumang decision yan, mga kapatid, no? If we want to be guided, no, yung perfect guidance, no? Minsan, kung kani-kanino tayo pumupunta, kung kanino tayo nagko-consult, no? Eh, lumalayo pa tayo, no? It's just a prayer away, di ba? No? It's just a prayer away. No? So, mga kapatid, pang-apat natin, no, ang Diyos ay perpekto sa kanyang pagdisiplina. No? Sino yung mga disiplinaryan dito? No. Mami Normita, disiplinaryan po kayo. Ayan, nagtaos nung kami. Si Brother Bing. Pareho kami ni Brother Bing eh. Yung nanay ko din po. Yan. No. Nanay ko din, disiplinaryan. Tandang-tanda ko yung lagi ko pong kinikwento. Yung church namin, bakod lang ang pagitan dun sa bahay namin. Pero lagi kaming late sa church. Yung nanay ko, laging may tsinelas yan. Yun ang panggising sa amin. Gumising na kayo, Sunday school na. Eh, ang Sunday school no, alas 7 ng umaga. Siyempre, Sabado ng gabi, mga bata magpupuyat eh. Walang pasok ng linggo. Ganyan kami noon. Yung dad ko, wala. Nagtatrabaho pa din siya. Nanay ko, hindi. Pag yun ang namamano, magcha-charge tayo, magcha-charge. Ganyan. No. So, anong klase pong pagdisiplina yung pinag-uusapan natin dito, no? Sabi dito sa Hebrews 12 verse 6, no, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. No? So, anong ibig sabihin niyan, pastor? Pag hindi ako didisiplina ba ng magulang ko, hindi ako mahal? No? Hindi ka mahal pag hindi ka dinisiplina kasi walang pakialam sa'yo. No? Tandaan yan, mga anak, no? Kapag hindi kayo sinasabihan, hindi kayo dinidisiplina, no, hindi kayo mahal, no. No. So ganun 'yan, no. Kapag makulit yung mga mami nyo, mahal na mahal kayo niyan, no. Yung mga daddy nyo kasi hindi yan outspoken eh, madalas yan. Tanong mo sa mami mo. No, nagpaalam, tanong mo sa mami mo. No. Daddy, tanong mo sa mami mo. Ganyan ako eh. Tanong mo lahat sa mami mo. No. No. So, may mga disiplina po na sabihin natin ay sobrang higpit, no? At tayo, no, maaaring kayo sa ating nakaraan, no, iba-iba tayo ng mga tatay, no? Yung father ko, my late father, hindi yan nagagalit. Puro yan, tanong mo sa nanay mo, tanong mo sa nanay mo. No. Pero yan pag nagalit, kaya ako magaling akong magganyan eh. Alam niyo yun? Magaling akong magganyan. Ako po ay may curfew ng alas 10, no? Eh, syempre, nung araw mahilig mangligaw sa malayo, no? Eh, may curfew alas 10. Yung, pag ako alas 10 wala pa ng bahay, nakakandado na yung gate namin, may kadena na yun. Minsan talaga, 9:55, talaga, no, nagtatatakbo ako, paba ako ng jeep, nagtatatakbo ako, dad, nandito na ako. Hindi ako na magsasara ng kadena. Pag ako mga 10:10, wala na. Eh, ano pa? Yung uuwi na ako dun sa bahay ng mga lola ko. Sasakay na ako ng tricycle. Ang problema ko minsan, naubusan ako ng pera. Di, kakatok ako. Tawagan ko yung mga kapatid ko. Uy, pagbuksan niyo ako, nandito na ako. Eh, yung isang gabi, na pikon na yung dad ko kasi 3 consecutive days eh. Ganun yung nagawa ko eh. Eh, ewan ko, siguro may problema din sa trabaho pag talagang yung mga, hindi yung nagagalit, pero yung mga banat sa ganyan pa. Parang uppercut eh. Eh ako nun, nag-gym ako nun eh. Galing kong, sa paniyang salag kong ganun, salag. Eh, kasi namaanok sa sikmura talaga. Ang sakit, no? Hindi ako nakapasok sa school kinabukasan, no? Nasikmuraan. May mga ama na hindi nagsasalita, pero pag nagalit, no? Kaya kami nun, pag, yun yung nanay namin, lagi namin ginagalit. No? Sanay na kami sa galit ng nanay namin eh. Hahabulin kami ng pamalo. Ako nga, second year college na. Imagine, second year college na ako, pinapalo pa ako.
No, ganun ba kayo? College na ako, napapalo pa ako. Hinahabol ako ng tsinelas ng nanay ko, pati yung hanger. Pero yung father ko, hindi yan pero pag nagalit yan, kung ano yung hawak niya, papalo sa yun. Talagang ganun siya magalit. Kaya magalit na ang lahat. Yung nanay namin, lagi namin pero yung tatay namin, ganun siya yung approach niya sa amin. Tatlong lalaki kami. No. So, may mga kanya-kanya tayong alaala sa ating ama. May mga pagdidisiplina tayo. No? Pero, di ba sinasabi, huwag masyadong mahigpit? No, may mga kasabihan tayo, no, pag masyado daw mahigpit, lalong nagpupumiglit ba yon? Ha? Nagpupumiglas, no? Pag mahigpit, lalong sabi nga, minsan sabi nga ni Kuya Olan, pag ka masyado kang mahigpit, di lalong yan. Magre-rebelde pa daw, no? So, iba-iba tayo ng mga pamamaraan, no, ng pagdidisiplina sa mga anak. No? Pero may mga times na mga minamahal, no, ang pagdidisiplina may sobrang higpit, may pagdidisiplina na merong parang personal gain. No? Sino na nakapanood ng Michael? Yung movie ni Michael Jackson. Yung mga youth, alam ko napanood yun yan. Kaya ginawa nating Diba sabi si Michael Jackson daw, hindi niya na-enjoy yung kanyang youth. Diba? Doon sa movie, magiging pala? Ano ba tawag doon? Ha? Yung mga hindi nakapanood, pag kwento ko sa inyo. Spoiler, no? Alam niyo naman to, story naman to no? Marami namang may idol kay Michael Jackson, no? Isa na ako doon. Alam naman natin nung youth niya, hindi siya na-experience yung youth. Kasi, imagine, Jackson 5. No? Sino ba may panahon ng Jackson 5? Si Kuya Olan. Yan, alam mo Kuya Olan. Justin Bieber? Ay, sorry. Justin Bieber na pala, hindi pala Michael Jackson. No, yung Jackson 5, no, kasi 2 decades Imagine 20 years, no? Nag-a-album na tong si Michael Jackson nung solo niya, pero pilit pa rin siyang inaano nung tatay niya na sumama doon sa Jackson 5. So, doon sa movie, pinakita yung disiplina ng tatay, no? Yung talagang halos napupuyat sila, pagod na pagod, no? Pero yung disiplina na ito, hindi masasabi natin, pag inobserbahan natin, may personal gain. No, yung father, may personal gain, no? So minsan ganyan, no? Yung mga pagdidisiplina, kaya dinidisiplina kasi yayaman tong anak ko na to, pag susuportahan nila ako, no? Pag ito na yung magiging simula ng pag-asenso namin, no? So ganun yung lumabas dun sa sa istorya no? Hanggang sa dumating yung time na talagang kailangan niya ng bumukod doon sa So, ano yung punto natin dito, no? May mga times na nagdidisiplina tayo no mga magulang, no mga ama in our own way, no? At in the end, mga kapatid, hindi ito nagbubunga nung tamang pagdidisiplina, no? Kasi ang sabi, ang tunay na disiplina ay bunga ng pagmamahal, no? So, dun kasi sa illustration ko, no, in the life of Michael Jackson, no, yung pagdidisiplina sa kanya, sa kanyang batang gulang, cost him his childhood. No? Yung mga bata na deprived sa kanilang pagkabata, no? Yung mga nakikita natin na mahilig pa rin maglaro. Yung nagkukulik ng mga laruan, no? Nagkukulik sila. Minsan nakikita niyo siguro yun, no? Kahit ako, masasabi ko na nung bata ako, iba kasi yung pananaw ng father ko Kahit ano hilingin mo sa kanya, pag yung kailangan sa school, kailangan mo sa ganito, ibibigay niya. No, nung nag-aaral ako ng engineering, first year college ako, kailangan ko ng technical pen, isang set. Binigyan ako nun.
Pag tungkol sa pangangailangan, bibigyan niyan lahat yan. Pero yung bata kami, nung pag magbibili kami ng laruan, hindi kami binibili. No? One time, no, ewan ko, nabanggit ko na to, no, for the sake lang nung makita niyo yung illustration natin. Yung may mga magkakaibigan, parang high school reunion nila yon. Yung mga anak, may mga regalo, binubuksan sa harap. Di syempre, may mga kaya, di ang gaganda ng mga robot, may kotse, remote control, ganyan, basta laruan. Yung father ko, alam niyo, bigay sa aming 3 magkakapatid. Kaya kami hiyang-hiya nung pumunta kami sa harap. No, na-outcry pa kami nung clown. May uso yung clown nun eh. May clown nung na-outcry pa kami. Ang bigay sa amin ng father ko, yung palayok na alkansya. Tigi-tigi sa kami, binuksan namin sa harap yun. Diyos ko, sabi ko sa inyo, talagang mangyak-ngyak kami. Yun ang inirigalo ng event ng high school reunion. Di ba, dapat nun, pag high school reunion, yung mga tatay, pabonggahan yan. Kaya nga, yung mga robot, ang lalaki ng mga laruan ng mga ibang anak eh. Tapos kami, palayok na alkansya. Di, pati nanay ko, inahawa yung dad ko. Ano ba naman? Sabi niya, hindi ka na nahiya. Sabi niya, hindi ka na nahiya. May pambili naman. Sabi niya, may kaya mo namang ibili yung mga anak mo. Sabi niya, hindi, para ipakita ko sa kanila na magtipid sila, mag-alkansya sila. No, napakarami nating memories. No? Napakaraming memories sa ating mga magulang. No? Kaya, mapalad tayo no kung nakasama natin ng mahabang panahon yung mga magulang natin, no, especially our fathers, no, kasi hindi siya katulad ng nanay eh. Alam niyo, tandaan niyo itong mga anak, no, makinig kayo. Ang mga ama ay hindi katulad, malayong-malayo kami sa mga mother niyo, no. Kaya nga no wonder minsan, ewan ko, ako minsan nakakaramdam ako ng yung minsan naitsapwera ka ba? Ewan ko yung mga ibang tatay, no. Kasi talagang mas malapit yung mga anak sa ina. No. Mas malapit talaga yung mga anak sa ina. Pero pag lumaki yan, maghintay lang kayo. Pag lumaki yan, mas malapit na yan sa inyo. Kasi, Dad, bili mo ako nito. Bili mo ako niyan. Bili mo ako niyan. Ganyan. No. Pero pag hanggat maliliit yan, talagang malapit yan sa mga nanay nila. Kasi ganyan na experience ko nung talagang makaina ako nun, makananay ako. Talaga. Nung lumalaki na ako, sabi ko, parang mas tama si Dad ah. Parang mas tama ang tatay ko ah. Parang si nanay talaga may mali. No, ganun. Hindi, mga joke lang natin. No? Pero ganun yung attachment eh. Iba talaga yung attachment. No? Pero tayong mga ama, hindi man tayo vocal pero talagang yung action, no? Action, ipinapakita talaga natin yan, no? Di man tayo nagsasalita sa pamamagitan ng mga sakripisyo, no? Ay talagang ibinibigay natin yung best para sa ating mga anak, no? Kaya nga mga kapatid, in times na hindi man natin maituwid bilang ama, tayo ay itinutuwid ng Diyos. No? Ginagawa niya ito upang hindi sirain tayo, kung hindi mas maging mabuting tao tayo at lalo tayong maging katulad ni Kristo. Amen? That is the goal of the Father, our Father in heaven. No? The discipline na ibinibigay sa atin dito sa lupa, ang goal ng ating Diyos Ama is to be like Christ. Amen? Kaya nga Christian no? Kaya nga Christ-like, yan po ang ibig sabihin ng Kristiyano. No? Pero ngayon, sad to say, meron ng tinatawag na tunay na Kristiyano. No, alam niyo ba, ngayon na lang nauso yan eh. Nung araw, pag sinabing Kristiyano ka, walang tunay. Wala nang word na tunay. Ngayon, kailangan pang lagyan ng tunay na Kristiyano. No? Dati, pag sinabing Kristiyano, Kristiyano talaga yan, puro, genuine. No? Pero ngayon, pag nag-uusap-usap, kasi tunay na Kristiyano yan. No? So nakita niyo yung difference. No? So, brothers and sisters, ang perpektong Ama ay hindi lamang nagbibigay nung gusto nating matanggap, no? Siya po ay nagbibigay nung kailangan natin. No? So, brothers and sisters, in our way of discipline, no? Have you ever tried
give thanks in prayer na, Lord, salamat sa mga bagay na hindi mo binigay. Sino na nakapag-pray ng ganon? Siguro, hindi nyo masagot, no? Pastor, ang hirap na, hindi nga binigay salamat pa din. No? Kasi nga mga kapatid, we're talking about discipline here. No? Baka kapag binigay ng Diyos, yung bagay na ito ay hindi maging mabuti sa atin. No? Kaya nga, maging sa pananalangin mga kapatid, no? Hindi lamang po yung mga bagay na tinatanggap natin ang ipagpapasalamat natin. No? Kasi maybe the act of not receiving is a way of discipline to us. Amen? No? Yung mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos ay isang paraan ng pagdidisiplina sa atin. Kasi baka mapalayo tayo sa Kanya o hindi maging maganda yung bunga natin. Kasi nga, Pastor, ang pinagpipray ko kasi tumama ako ng Super N na loto. Mahirap yan talagang ibigay. Baka makidnap o ransom ka naman pag pinanalo ka ni Lord, di ba? Mga ganyan. Makidnap yung kaisa-isa mong anak, no, yung unika iha mo, makidnap, di baliwala yung pinanalunan mo. So, kidding aside, brothers and sisters, no, dapat nakikita natin yan, no? The things that God is giving us at yung mga bagay na hindi din niya binibigay para sa ikabubuti natin. No? And our last, brothers and sisters, ang Diyos ay perpekto sa kanyang katapatan. No. In Deuteronomy 31 verse 8, hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ang mga tao po ay maaring mangako, maaring magsabi na pinangakuan tayo, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, pero mga kapatid, hindi po matutupad yan. Ngunit ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon. Kapag po tayo dumadaan doon sa mga problema, kalungkutan o pagsubok, kasama natin ang Diyos. Amen? No? So, in life, brothers and sisters, in our faith journey, kailangan lamang natin magtiwala. No? Have faith. No? Kasi minsan nauunahan tayo ng mga pagkatakot, nauunahan tayo ng mga doubts. No? And do you know what? In Psalm 27 verse 10, sabi po ni David, no, kahit pabayaan ako ng aking ama at ina. Imagine, sinabi niya yun, kahit pabayaan ako ng aking ama at ina, tatanggapin naman ako ng Panginoon. So, imagine how certain, no, ganito kasigurado si David. No, kasi kung pag-aaralan niyo po ang buhay ni King David, no, mula doon sa pagiging shepherd niya, no, kasama si King Saul, yung journey niya bago siya maging hari, siya po ay fugitive. No, takbo siya ng takbo, tago ng tago kasi gusto siyang papatay ni King Saul. No, kaya nga sinasabi niya kahit yung tatay niya, no, kasi nga yung mga kapatid niya, yung tatay niya, parang sinasabi, gusto ko na siyang pasukuin No? Lumantad ka na, matapos na to, kasi pati kami, baka nahihirapan, no? Yun yung maaaring senaryo ng unang panahon. Pero ang sabi po ni King David, no? Sabi niya, tatanggapin naman ako ng Panginoon. Itakwil man siya nung kanyang ama at ina. So, brothers and sisters, ang ating Ama sa langit ay hindi po kailanman umalis sa piling natin. Pamilyar ba tayo sa prodigal son? Sinong hindi pamilyar sa prodigal son? No. Paatinin ko kayo kay Brother Gerson sa Sunday School pag may nagtaas ng kamay. No. Siguro, yan na ang isa sa pinakasikat na Bible story when it comes to father and son. No? Yung the prodigal son. No. Alam nyo ba, nung umalis yung prodigal son, no, di ba ang sabi mayaman ang ama? Hindi ba kayo somehow, no, sa tagal nyo alam tong kwentong ito, naitanong nyo ba sa sarili nyo kung bakit hindi umalis yung ama? Hindi siya umalis para hanapin. Naitanong nyo ba yan? Naisip nyo ba yon sa kwento? Bakit siya nanatili na naghihintay, patanaw-tanaw?
No. Kaya nga 'di ba nung dumating yung kanyang anak, patakbo niyang niyakap, ang sabi ng Biblia. No. Bakit hindi siya umalis sa tahanan? Kasi nga mga kapatid, ang senaryo po dito mga kapatid, ang Diyos ay nariyan lang. Hindi tayo iniiwan, siya na po ay hindi lumalayo, siya ay nag-iintay lamang ng ating pagbabalik. No? So yun po yung illustration doon. No? Kasi sabihin nyo, Pastor, ang yaman niya bakit hindi man lang siya nagpa-search and rescue ba? Parang ganun. O kaya siya mismo yung sumama para hanapin yung kanyang anak. Hindi po. No, he gave time, no, he gave time at hindi siya umalis doon. Ganyan po ang Diyos mga kapatid.